Guys, alam nyo ba na meron na naman pinag-aaralan ng gobyerno natin ngayon? Yan, gobyerno ng Canada. So alam nyo ba, pinopropose po na tanggalin na ang birthright ng mga anak ng mga temporary residents dito sa Canada. So Yes. ibig sabihin, hindi na raw automatic na magiging Canadian citizen ang mga ipapanganak dito ng mga temporary residents. Agree ba kayo dyan? What's up guys? Ayan, so nagbabalik tayo, no? Ayan, so nakita niyo naman guys yung intro natin, ano? So medyo nakakakabato sa ibang tao, or hindi natin masabi kung good news ba to or bad news to sa iba. Ayan. So, pinopropose na nga po ng conservatives. Ayan. Kino-call out na yung government na sabi, dapat daw mag-amend na ng batas dito sa Canada. Yes. Kasi currently, yung batas dito sa Canada is that kung sino yung ipanganak sa soil. Yan, kapag dito pinanganak mismo sa Canada, whether temporary resident ka or yan, permanent resident, yan, kahit sino, basta dito ipanganak ay automatic yung citizen. bata Canadian citizen. Yes. So, yun yung current law dito sa Canada. Pero, ito na nga po, nakakagulat yung proposal ng conservatives. Sabi nila, ipatigil na ang ganyang automatic citizenship or birthright ng mga bata na ipapanganak ng temporary residents. Agree ba kayo dyan guys? So, atake na naman to sa temporary residents, guys. Kasi, ang dahilan bakit gusto nila ipatanggal itong birthright ng magiging anak ng mga temporary residents is naaabuso nga daw itong sistemang ito. So, marami na rin kaming kakilala, guys, na temporary resident pa lang, nanganak dito, Canadian citizen agad yung Kaya anak. minsan pagka nakakasok ko sila, niloloko ko sila na, wow, may citizen agad. Yes, oo, pwedeng maunang maging citizen ng anak nyo. Kumpara, kunwari, kami magulang, temporary resident lang kami or visitor, tas mauna yung magiging anak ko. Yan, for example. Basta dito ipanganak. Pero, nakikita nila daw siguro based sa pag-aaral and sa mga lumalabas sa mga reports na inaabuso yon. So, paano na ba naaabuso yung ganitong sistema? So, sabi sa news kasi, yan, may mga tao daw na ginagamit yung pag-aanak, yan, kasi Canadian citizen agad, para makakuha sila ng permanent residency. So, guys, may mga kakilala ba kayong ganon? So, pwede kasi later on, gamiting ground. Like, for example, humanitarian and compassionate ground. Siyempre, Canadian citizen na yung anak mo, naka-adapt na sa surroundings, nandito na lahat, yung benefits, dito na lumaki. So, dapat, yun yung ipipetition nila na maging permanent residents na raw sila. So, yun yung ginagawang dahilan ng conservatives. Yes. So sa tingin niyo ba guys, okay ba yung mga ganyang polisiya na gagawin ng conservative, no? Yes. So gusto nila baguhin, mag-i-amend yung legislation. Ito ang pinopropose nila. So mangyayari lang yung automatic birthright or pagiging Canadian citizen ng bata kung isa sa mga magulang ay permanent resident or Canadian citizen. So, okay lang yung isa, temporary resident, basta yung isa, permanent resident or Canadian citizen. So, yun yung pinopropose ng conservatives. Wala pa naman siya talaga. Wala pa naman. So, nag-aaway pa sila. Yung parang government din natin. So, syempre, ito yung proposal ng conservatives. Syempre, sabi naman sa news, hindi sumasang-ayon ang liberals. So, syempre, di ba, palit-palit yan. Ang sabi naman ng liberals, napaka-anti-immigrant naman daw yon. Yung sentiment, mag-create yan ng clamor or sentimiento na ang Canada ay super anti-immigrant na. So, nasa bantas na nga
na ginagrant ng Canadian citizenship yung mga bata ng kahit yung mga magulang ay temporary residents. Tsaka parang racist na rin yung mangyayari, ano? Oo, bakit tatanggalin in this period of time? Sabi ni Rempel Garner, ayan, may dalawang issues kasi dito na nasasaklaw kung bakit gusto talaga nila i-propose to. Unang-una, may tinatawag na birth tourism. So may mga tao all over the world na hindi permanent resident ng Canada or Canadian citizen na nagta-travel lang sa Canada, yan, for the purpose of tourism, pero ang main purpose daw talaga is parang manganak dito and maging Canadian citizen yung anak. Pero so, kahit tourist visa holder ka lang. Talaga? Yes. So, sana itatanong ko sa'yo ngayon. Oo. So, yun yung tinatawag na birth tourism. So, mag-travel lang sila dito. Basta manganak kasi guys, yun yung law. Yan, basta dito pinanganak sa Canada. Regardless of the citizenship of the parents. Pero syempre, di ba, pag tourist ka, pag dito ka nanganak, yung expenses, di ba, syempre sagot mo. Oo naman. Unless, kunwari, student visa ka, or work permit ka, syempre, di ba, parang tayo, cover tayo ng healthcare. Yes. So, like, I think BC naman, meron din silang binabayarang MSP. Every month, yes. Every month. So, dito, although sa Alberta, wala kang binabayaran. Pero you have to have, like, yung temporary resident visa. Whether student or, like, work permit. Yes. So, yun yung makakapagpalibre sa'yo. Otherwise, kapag tourist visa ka lang, gagastos ka talaga ng malaki. So, I think inaabot din ng $30,000. Yes, mga ganun ata. Kasi parang meron tayong isang friend na parang sabi nga niya pag hindi raw na-approve yung permit, gagastos sila ng $30,000. Yes. Dito, kapag temporary resident, yan, kahit naka-student ka, basta valid yung visa mo or naka-work permit ka, lalo na dito sa Alberta libre, wala kang babayaran unless parking lang ang iisipin mo. Sabi nga nila parking lang. Parking lang yung babayaran mo. So dito, maalwan naman kasi ang iisipin mo na lang talaga is yung health mo ng nagbubuntis and then health ng baby mo. And then yan, paglabas mo nga, I think marami ka pang dadali ng mga freebies galing sa hospital. So, napakaganda din ng healthcare system. Pero yun nga, yung nakikita nilang naaabuso. Yes. Yan, aside from that, yung another issue ay, aside sa birth tourism, is limitahan na rin daw kasi yung pag-grow ng temporary residence dito sa bansa. Yun naman talaga yung nangyayari ngayon di ba? Yeah. So, feel nila kasi kulang pa guys yung mga nangyayaring polisiya, nangyayaring changes, dagdagan pa natin and yan, baguhin natin yung birthright rules dito sa Canada. So, siguro baby kung yan yung nanalo siguro nung eleksyon, nako, ang daming ang dami sigurong changes. Pagbabago talaga. So, yan, depende rin talaga sa partido. So, yung conservative guys, yung goal talaga nila is to protect their own. Yung mga nandito na, permanent residents and citizens. Yes. Yung liberal, mas pa sila, open-minded sa mga immigration, yung mga temporary residents. So, ngayon, binabalanse nila. Siyempre, ito yung proposal ng conservatives, ano yung say ng liberal. So, yung proposal na yon ay ginawa ni Michelle Rempel Garner. Pero yun nga, yung pagpapapropose ng amendment ay hindi sinang-ayunan ng mga liberals. Kaya wala pang galaw, I think. Pero at least nalalaman nyo guys na inihahain siya sa proposal for amendment sa government. So, sabi dito sa news i-mention natin kasi yung meron daw may-ari dito ng isang law firm. So, based daw sa mga calls na natatanggap ng firm niya, ay mga nagtatanong kung makakatulong daw ba sa pagpapabilis ng kanilang immigration process or permanent residence application ang pagkakaroon ng baby dito sa Canada. So, yun yung ni-reveal niya
doon sa news. So, syempre, hindi pinopromote yun ng law firm na na-interview dito, pero at least na-disclose niya daw na maraming nagtatanong kasi interested sila na kapag Canadian citizen, nakakatulong daw ba yun sa pagiging PR. So guys, syempre wala po, hindi talaga as a rule. Pero yung iba, ginagamit yon for humanitarian and compassionate grounds. Yes. Pero syempre, last resort talaga dapat yun. And yung mga extreme cases na hindi siya dapat gawing norm. Otherwise, magpo-promote tayo ng pagbubuntis ng lahat ng mga temporary residents at pagkakaroon ng anak na Canadian citizen. Baka mamaya lahat na ng pumunta rito magsipat-anakan. Pero yun nga, hopefully, hindi maabuso. Kasi kada abuso sa isang sistema or isang benefit ng Canada, nagkakaroon ng epekto. So, pwede nilang bawiin, pwede pang mas lalong higpitan. Kaya, hopefully, magkaroon ng resolution at hindi na magkaroon ng damay-damay sa maayos ng naninirahan dito, di ba? Alam ko may mga buntis currently na like manganganak in the coming months. So, kapag magkaroon kasi ng change ng batas, ayan, di ba? So, damay. Pwedeng madamay. Depende kung kailan magiging effective yung rule. Yan. Pero ngayon, guys, wala pa. Yes. Sinasabi lang na pinopropose siya ng conservatives ngayon. Pero, syempre, be ready. Dito pa naman, guys, pag nagsabi sila ng ganito, agad-agad. Yan, pwede. On the spot agad, babaguhin agad nila yung polisiya. Yan, so, yan. Pero siguro dahil lang din nagkaroon ng issue ng ganyan, dahil sa sobrang dami na pupunta dito ng international student or immigrants, siguro napansin nila na, oops, parang dumadami ata yung nagiging citizen na baby dito. Di ba? Parang, siguro isa rin sa mga nakikita nila yon. So, binanggit din baby dito sa news kasi si US President Trump daw, engaged siya sa legal battle kasi doon naman sa US, tinatry niya din i-end yung birthright ng mga magiging anak ng temporary residents doon sa US or yung mga nag-i-illegal stay sa US. So, ibig sabihin, hindi makakakuha ng US citizenship pag anak ka ng isang temporary resident or TNT. Yan, tago ng tago. So, kapag nangyari daw yun, parang i-revert niya daw yung batas ng US, yan back to civil war pa. So, ibig sabihin matagal nang granted yung right doon sa US, pero suddenly tatanggalin siya ni President Trump. So, tingnan natin kung mangyari din ba yan ngayon sa Canada, matanggal rin kaya yung birthright, ng mga magiging anak ng temporary residents dito sa Canada. Pero siguro naman, napakatagal na naman ng polisiya ng Canada yan. Bakit ngayon pa nila babaguhin, So, we will see. Sabi din nga sa news, ito kasi syempre may mga nag-o-oppose sa ganitong proposal. Sabi, do not blame this on the people. Ayan, kasi gusto lang naman ng mga temporary residents dito na pumunta sa Canada and build a better life. Yes. Katulad nyo na dati rin temporary residents, yung mga nanonood din dito, kung nandun na kayo sa sitwasyon, ibig sabihin, nag-asam din kayo na maging permanent resident before or Canadian citizen. Katulad ngayon ng mga temporary resident. Pero, yun nga, ang dapat i-blame daw ay yung sistema, yung immigration system, kung paano na-mishandle lahat ng mga temporary residents na papasok dito. So, hindi fault ng mga tao na na-invite sila, na-engganyo sa mga like benefits of a certain program, yung sistema daw, yung dapat ayusin. Yes, tama naman yun. Yan. So, hopefully, we will see in the coming days or weeks or months kung ano yung mangyayari sa ganitong usapin. But we will definitely know kasi magiging hot issue yan. Yan kapag ipatupad na. Kasi ngayon pa nga lang, proposal pa lang. Ayan, sobrang init na ng balita. What more kapag ipinatupad ito at pinakinggan ng liberals ang conservatives. Kayo guys, ano sa tingin niyo? Just comment nga guys sa comment section natin kung agree ba kayo or disagree ba kayo sa ganitong
polisiya. Or yung So, change. yes, sa pagbabago. Yeah, let us know po. Para makita rin namin yung mga opinion ninyo. Yan, coming from different timelines din. Iba-iba yung age, iba-iba yung pasok dito sa Canada. Whether Canada or ibang bansa. At saka yung ano pala, yung mga buntis ngayon. Ano yung mga masasabi nyo? Oo nga. Kamusta naman pag hindi Yes. naging Canadian citizen ang anak? Kasi daw babaguhin yung law. So, Pero- what can you say about Pero it? ako sana naman wag, no? Kasi, kumbaga, hindi naman kasalanan ng tao na mabuntis, di ba? Blessing. Blessing yun. Oo. And ano na yun nasa batas na guys. Hindi naman nila hiningi yun or Sinadya na parang, di ba? Oo, ibig sabihin, that's been granted already by the law dito sa Canada. Yes. So, let us know po yung mga Tingin ko- ideas nyo or comments. Tingin ko, dapat natin siguro umpisa na. Hindi naman. So, yun lang guys, no. I hope Yes. na may natutunan tayo sa vlog na ito. Ayan, ngayon, it's a developing story. We will see in the coming news kung anong mangyayari dito. And yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can Yes. consider subscribing po. And sa mga, hindi pa nakaka-register sa NMAX, yung mga mag-change ng residences o mag-change ng lease, ayan, meron nga pala kaming link sa description box below para makakuha kayo ng $50 na rebate sa inyong unang bill. Yes. Yes. At saka yung sana na rin natin. Well, simple. Yan, well, simple guys, yun na yung susunod nating vlog, no? Ayan, isingit muna Nasingit natin lang ng namin talaga to. very important news. Yan, sabayan nyo kami sa aming investment journey. Maganda nga, mag-register na kayo at mag-create na kayo ng account sa Wealthsimple. So, yung link din ay nasa description Yes. box below. So, once you register and fund your account with at least $1, you will be getting $25. Oh, malaki Ayan, na din yun, ha? Mga pera na ang pag-uusapan natin. Yes. Siyempre, maganda makapag-save and makapag-invest dito sa Canada. Alright, so yun guys, I hope na nakatulong tong video na to. And kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace.